Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules. At narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng Katolikong simbahan. At binibigyan natin ng mga kaunting pagninilay at pinag-uusapan din natin from time to time ang ating pananampalatayang Katoliko, sapagkat kinakailangan nating alamin. Sinabi ng banal na kasulatan na ignorance, sabi ni Saint Augustine, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. So yan. So, kinakailangan nating alamin ang ating pananampalataya, sapagkat kung hindi natin malalaman ang ating pananampalataya, yan yung mga pagkakataon na kung minsan, most of the time, ang naging dahilan at naging sanhi kung bakit marami sa ating mga kapatid na mga Katoliko na pupunta sa iba't ibang mga sekta at denominasyon, sapagkat sa kakulangan ng kanilang kaalaman sa ating pananampalataya. So, binabati natin yung mga of course, yung mga kapwa natin Katoliko from time to time na sumusuporta sa atin, nakikisa sa atin, at maging yung mga separated brethren natin na sumusubaybay din sa atin, maari. Maging yung mga nagtatap ng screen or hindi man, yet andyan sila, they are considering to listen to us. Okay? So, kape, sabi nga ni Brother Romy, kape, kausapin ng Panginoon everyday. Okay. So, our gospel of today, mga kapatid, is taken from the gospel according to St. Luke chapter 6, verses 20 to 26. Glory to you, Lord. And raising his eyes towards his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven, for their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hi, Brother Romy. Good morning. Okay, so, yan mga kapatid. Ang title dito ng ating Ebanghelyo, ang nakalagay dito is Sermon on the Plain. At ang counterpart nito is yung the Beatitude ng Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 1 to 12, mga kapatid. Ito yung counterpart niya. Pero ang Matthew is tinatawag na Sermon on the Mount ang title, while Luke is Sermon on the Plain. So bakit ganon? Hindi magkapareho. Of course, sabi ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi ko lang alam, Brother Romy, kung it was discussed sa Basic Bible Seminar. Hindi ko na malaala, matagal na akong graduate sa BBS. Ang reason nito, bakit hindi magkapareho dito sa kay Matthew, ay Sermon on the Mount, while St. Luke is Sermon on the Plain. Kasi ang reason,
si Matthew, ang audience niya ay mga Hudyo, mga Israelita. It is for the people of God. The first who was chosen to be the people of God. So that is why a Sermon on the Mount. So yun yung kahulugan, yung ibig sabihin. While in Luke, ay Sermon on the Plain. Ibig sabihin, sa Sermon on the Mount ay pinapakita that Jesus is the new Moses giving them the law. Si Moses receives law from God while Jesus is the one who gives the law. Di ba makikita nyo lagi kapag sinasabi, it is said before. Diba? Kung babasahin ito Matthew chapter 5 hanggang ang kasunod na mga chapter, makikita niyo na palaging sinasabi noon sa inyo, but now I say unto you. Yan, he is the new Moses. Ang sinasabi niya, I am the new Moses. You have to listen to me. At yan naman talaga yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 18. Na ang Diyos ay maghihirang sa inyo na katulad ko, dapat ninyo siyang pakinggan. Yan. Hi, Pablo from Japan. Good morning. Okay. At saka si Darrell. Thank you sa follow, Darrell. Okay. So, yun mga kapatid. And then, pagdating naman doon sa Sermon on the Plain, yun yung ipinapakita na si San Lucas, ang audience niya naman ay mga hindi Hudyo. So, Sermon on the Plain. The Lord is, parang sinasabi na the Lord is reaching out people. Hindi lamang ang mga Hudyo, kundi pati yung mga Hintil, mga kapatid. So, iba yung audience ng gospel na isinulat according to St. Luke, mga kapatid. So, may kanya-kanya silang audience. Yan. So, sabi dito mga kapatid, sabi niya, and raising his eyes toward his disciples said, Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Okay. So, tamang-tama ngayon panahon na ito kasi very controversial yung nakawan sa gobyerno, nakawan sa ating pundo, sa taxes ng mga manggagawa, sa taxes na natin, no? Yung every time na magpagas ka, every time na bibili ka, those are taxes, may mga taxes yan mga kapatid. At ninanakaw lang pala ng mga buhaya, yung term natin, mga buhaya, no? Ninanakaw lang. So, ang sabi dito mga kapatid, Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. See? Kung titignan natin mga kapatid, ay para bagang kabalintunaan, bakit kung sino pa yung mahirap, siya pa yung mapalad. Kasi ang ipinapakita nito mga kapatid na the things, yung kayamanan dito sa mundo are just temporary mga kapatid. Pagdating nila balang araw sa langit, ay hindi naman nila yon madadala. Kaya nga just recently nabasa ko ulit yung video or yung kwento kay Alexander the Great. Dito sa Facebook, binabasa ako, ginawa nila ng video, na nung namatay si Alexander the Great, sabi niya, gusto ko kapag idadalhin na ako sa aking libingan, gusto ko ang magpapasan sa akin ay ang aking mga doktor na mga gagaling. Para ipakita na kahit gaano kagaling yung mga doktor mo, darating ang panahon na mawawala at mawawala ka sa daigdig na ito. And then, sa kanyang kabaong ay nakalabas ang kanyang kamay. Ipinapakita na ang kahulugan daw noon is para ipakita sa mga tao that I have nothing. Wala akong dala-dala. Yun yung gustong ipakita nung bakit nakalabas ang kamay. At yung kanyang pera ay, ang kanyang kayamanan ni Alexander the Great ay sinasaboy sa kalsada kasi hindi niya nga madadala. So, sinasabi dito, Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Kasi, ang pag-asa natin ay sa Diyos lamang. While kapag mayaman ka,
Most of the time, mga kapatid, most of the time, whether kung pwede naman kontrahin, do marami ngayong mga yaman na talagang gumagawa ng kabutihan. Kasi na-realize nila na hindi ko ito madadala sa libingan. Especially, i-mention na natin, si Mr. Ang, yung may-ari ng San Miguel Corporation. Di ba? Yung ngayon nag-o-offer siya sa mga sa kay gobernador sa Laguna, nag-offer siya sa gobernador ng Laguna sa Manila. Hindi ko lang alam kung pati dito sa Pasig na mag-o-offer siya ng mga libreng pagki-clear ng mga waterways, mga ilog. Ang company niya ang maggagawa noon na walang babayaran ng gobyerno. Bibigyan lang siya ng permit. Kasi na-realize maaari ni Mr. Ang that he cannot bring this wealth to life after, mga kapatid. At narinig ko pa nga yung mga anak niya, tinuturuan niya kung paano mamuhay ng simple. Yung mga anak niya, pinagtatrabaho niya sa kumpanya niya. Sabi niya sa anak niya, mag-uniform ka ng uniform ng company. Kung ano kinakain ng mga tao, yun yung kakainin mo. Hindi ka pwede mag-Jollibee. Yes, yung mga anak niya, ganun yung training ni Mr. Ang, may-ari ng San Miguel Corporation. Ibig sabihin, kinikilala niya na despite he is wealthy, dito sa daigdig nito, pagdating ng araw, hindi niya ito madadala lahat. Hindi niya ito madadala. At kung sakali man, mga kapatid, kung sakali man na mamatay tayo, yung kayamanan mo, dalhin mo sa libingan mo, nanakawin yan. Di ba? Nanakawin. So, walang mangyari. Ano yung sinasabi sa Matthew chapter 16, verse 26? What does it profit a man if he gain the whole world, pero mawala naman ng ang kanyang kaluluwa? Ano ang kanyang maibabayad para maibalik ang kanyang kaluluwa? Matthew 16:26. Ito ang mga kapatid na sinasabi. Okay, sabi rito. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? What can one give in exchange for his life? So you see. So kahit gaano kakayaman, kaya ang binabanggit ng Panginoon dito sa Luke chapter 6 verse 20, blessed are you who are poor, for the kingdom of heaven is yours. Bakit? Kasi kung mayaman ka, di ba, most of the time, ang dependent mo sa Panginoon, Lord, maliban na, although sa panahon natin ngayon, marami mga mahirap na halos hindi na rin kumikilala sa Panginoon. Pero yung tinutukoy na mga aba dito, sa version ni St. Luke, blessed are you who are poor. Mga palad kayo mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yung aba na tinutukoy dito ni St. Luke is those poor people who are dependent only to God. Yung mga aba. Kasi marami na ngayong mga tao na aba nga, pero wala na rin kinikilala ang Diyos. Of course, sobra sigurong hindi natin alam kung sa sobrang hirap ng kanilang buhay na halos hindi na nila paniniwala ng Diyos. Okay. Pero ang tinutukoy na mga aba dito, yung mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yung mga mayayaman, usually, their God is their wealth, mga kapatid. Ang dinidiyos na nila yung kanilang kayamanan. Kasi kung ang kayamanan nila ay hindi nila dinidiyos, then they're supposed to make a charity. Di ba? Yung mga mayayaman ngayon na nagnanakaw ng bayan, biro mo na narinig natin sa investigation, nag-spend sila sa casino nagpapatalo sila ng 950 million. Wow! Pero yun pala ay pera natin. Di ba? Kaya ngayong PhilHealth, di ba, narinig natin na ang PhilHealth hindi binigyan ng pundo. Dinivert doon sa kung ano-anong mga budget.
Kaya pala nung naglo-loan ng wife ko, ay halos ang hirap mag-loan at the same time, instead na nag-expect kami ng mas mataas na loan, kasi pang ilang loan mo na yun, kasi di ba dating ginagawa ng SSS kapag mag-loan ka is unti-unting lumalaki habang tumatagal kang naglo-loan. Pero nagkaroon ng parang ceiling, parang nagkaroon ng ito lang dapat manong. Tapos may claim kami doon sa death benefit ng mga in-laws ko. Katakot-takot. Dalawa ng mga in-laws ko, katakot-takot ng mga requirements, hindi ma-release. Andyan yung mga requirements paulit-ulit. Kasi pala, ninanakaw pala nitong mga buhaya na ito, nitong mga taong ito na gahaman sa salapi, ang pera natin. Kaya ang hirap pala mag-claim ng benefits. Ang hirap mag-loan. Yun dahilan pala. Di ba? Plus yung Maharlika funds. Di ba? Maharlika funds na yun. Sino nag-propose nun? Kaya pala mga kapatid. Biro mo, ang nawawala sa atin, bilyon-bilyon, hindi katakot-takot na pera. Tax ng mga nagtatrabaho yun. Tax natin yun ng mga consumer. Tax natin yun. Every time mo bumibili tayo, may tax. Lalo na yung mga nasa company. Yung mga nag-empleyado ng mga company. Ang kanilang tax is mga 10%. Sa aking pagkakalam, mga kapatid. Try to imagine. Okay. So, sinasabi ito ng Panginoon sa Luke chapter 6, Blessed are you are poor, for the kingdom of God is yours. Kasi ito yung mga poor na ito na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. So, kahit mahirap ko, kung ang pag-asa mo hindi naman sa Diyos, baka hindi ka makasali dito. So, sinasabi natin na most of the time na maraming mga yaman, kapag mayaman na sila, ang dinadiyos nilang pera. Di ba? Kaya nga, actually, hindi naman pera talaga ang masama. Yung sinasabi ng iba, parang tinitwist, money is the root of all evil. No, it's not the money, but it is the love of money that is the root of all evil. Yung pag-ibig sa salapi, yung pagiging gahaman, yung pagiging greed. Di ba? Dahil sa sobrang gahaman, nanakawin mo na yung pera ng bayan para marami kang kayamanan. May pang-support ka doon sa mga sa mga anak mo. Sa kanilang luho. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, mga kapatid, it's not money, the root of all evil, but the love of money. Yung pag-ibig sa salapi, yung pagiging gahaman, pagiging greed. At yung pagiging greed na yan is isa siya sa 7 nakakamatay na kasalanan. Greed. 7 deadly sin. Ang demonyo na kumukubabaw dyan ay si Mammon. Mga kapatid, si Mammon. Yung 7 capital sins, in every capital sins, there is a demon that is working on it, mga kapatid. So si Mammon. So kung gahaman ka sa pera, delikado ka. Mga kapatid. Hello po, Father Jason. Yan. So, it is not the money na masama, mga kapatid. It is the love of money. Love, yung gustong-gusto mo talagang, yung pagiging greed. In short, pagiging greed. Gahaman. Di ba? Bili ka ng lupa, na yung marami na yung mga nadideprive sa lupa na hindi makatira, doon na lang naninirahan sa mga ilalim ng tulay. Meron yan dito sa atin. You see, mga kapatid? So, itong sinasabi sa Luke chapter 6 verse 20, Blessed are the poor. Pero itong poor na ito na sinasabi, ay ito yung mga taong wala nang inasahan kundi ang Diyos.
So baka kung mahirap ka, pero hindi naman ang pag-asa mo sa Diyos. Okay? Or baka dahilan sa kahirapan mo, nagtampo ka sa Diyos. Pero ugatin natin, bakit ka mahirap? Of course, yun na nga yung isa sa rason, yung mga ninanakaw yung pera natin. Or baka, kung bakit ka ganyan ngayon is, ikaw ang nagpumili niyan, hindi ang Diyos. Ayan. So, itong sinasabi sa Luke chapter 6 verse 20, blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Pero yung sinasabi ko sa inyo, that yung mga maaba dito, yung mga mahirap na sinasabi dito, yung mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. So sabi ko sa inyo, kapag ang tao isang mayaman, wala na. Ang dependence nila is not anymore from God. Doon na sa kanilang kayamanan. Pangalawa, blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you when people, blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Itong mga tao na ito na nagsasaya ngayon, nasabi nito, for you will be satisfied. Sila balang araw ang magiging malungkot. Mapalad tayo mga umiiyak ngayon sapagkat pagdating ng araw tayo yung tatawa. May kasabihan nga tayo na, akin ang huling halakhak. Bakit? The end ng mga taong ito na ang kanilang kayamanan, ang kanilang dinidiyos, ay kapahamakan, mga kapatid. Yan sinasabi sa Matthew 16 verse 26. Okay? So, hindi nila mapanghahawakan yan. Ngayon nga, ang kwento natin kanina, si Alexander the Great. Na ipinakita ni Alexander the Great, nung sabi niya, habilin niya, baka kung ilibing siya, ganun ang gagawing seremonya. Ang mga doktor niya na magagaling, ang magpapasan sa kanya, nakalabas ang kanyang kamay, at ang kanyang mga pera ay isasaboy sa kalsada. Bilang pagpapakita, nakalabas ang kamay ko, wala akong dala-dala, and here is my money, I cannot bring them. At sa pagharap natin sa Panginoon, doon tayo mananagot kung ano yung ginagawa natin ngayon. Diba? Baka itong baka ang sinasabi, baka ang pananampalataya nitong mga taong ito ay katulad ni Atras. Yung pong Pastor Atras. Baka ay sumampalataya naman ako sa iyo, Lord. Naniniwala ako, once saved, always saved. Baka ang pinanghawakan ng mga taong ito is yung John 3:16. May paniniwala din sila. Kaya kahit ano yung gagawin nila, hindi sila natatakot. Pero, alalahanin natin ang sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga kapatid. Ito ang linaw nito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ito mga kapatid, basahin natin. Buksan niyo po sa Bible niyo kung meron kayong Bible dyan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ito sinasabi. Ang Bible ko is New American Bible. St. Joseph Edition. Okay. Sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So you see, aharap tayo sa Panginoon. Huhukuman tayo at mananagot tayo ayon sa ating mga ginawa. Hindi dahilan sa sumampalataya ka. Hindi sinabi dito, lahat ng sumampalataya sa Panginoon Kristo ay hindi nakasama. Wala sinabi dito, mga kapatid. We must all, lahat, appear in the judgment seat of Christ.
so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. Kaya kung akalain mo na nagnakaw ka ngayon, ng limpak-limpak ng salapi, gumagawa tayo ngayon ng kasalanan, ay pagdating mo sa pagharap mo sa Panginoon, ay magiging passport mo yung sinasabi sa John 3:16. Yun lang yung pinanghawakan mo. You ignore the rest of the passages in the Scripture. Katulad itong 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Basta sa iyo, pinanghawakan mo lang John 3:16. At yung maling interpretation mo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Mga kapatid. Dinabasa mo lang yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi mo inaumpisahan doon sa verse 1. Tapos, i-apply mo yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mataman mong pinanghawakan yun. Hindi mo na diniretso ang pagbabasa, hindi mo na kinukonsider yung ibang mga talata sa Biblia, yun lang pinanghawakan mo. Kaya kahit anong yung ginagawa mo ngayon, nagpapasasa ka sa kayamanan mo, and you are ignoring other things, pagdating ng araw, harap tayo sa hukuman ng Panginoon at pananagutin tayo at bibigyan tayo ng gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Remember, we must all appear. Hindi sinasabi dito, exempted yung mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. That is why meron pa ritong isang tagpo sa Biblia na sa judgment set of Christ, mga kapatid, dito sa Matthew chapter 25, 31 to 46. Ito yung sinasabi, mga kapatid. Ang linaw nito. Kaya, kung tayo ngayon ay namumuhay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, nagpapasasa tayo sa pera ng iba, na ninanakaw ng itong mga taong ito ang ating pera, ng grabe, sobra. Diba? Grabe, sobra. Ito sinasabi, maliban itong mga taong ito ay they no longer believe in God, na pagmamatay sila ay wala namang langit. Kailangan parang, actually, yung ganyang klaseng pag-ugali is a pagan attitude. Parang katulad ng sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, kung totoong hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, di gawin na natin yung sinasabi ng mga pagano, let us drink and be merry, for tomorrow we will die. Ito siguro yung principle ng mga taong ito. Pero, ang sinasabi ng banal na kasulatan, at ito'y hindi mapapasubalian, at ito'y totoo, sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang nagsabi nito, at napatunayan natin na hindi lamang, hindi haka-haka ang Panginoon Jesucristo, hindi siya guni-guni, hindi siya alamat, siya ay totoong umiral, siya ay totoong nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit, at nagsugo ng nangako na isugong Espiritu Santo, at indeed, after 10 days dumating after his ascension, at nangako din na babalik siya. Di ba? John chapter 14, verse 1 to 6. Aalis ako, ngunit babalik ako. So kung natupad yung pangako ng Panginoon patungkol sa Espiritu Santo, therefore, matutupad din yung kanyang pangako na babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, sinasabi dito sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, itong judgment of the nation. Ang sabi dito, when the Son of Man comes in His glory, mga kapatid, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne, and all, the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left.
Then the king will say to those on his right, Come, you are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink, a stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me ill. And you clothed me ill, and you cared for me. In prison, you visited me. Verse 37, Then the righteous will answer him. Ito yung mga tupa. Nasa kanan. Lord, when did we see you, stranger, and welcome you, or naked, and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you? And the king, verse 40, and the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brother of mine, you did for me. As you see, halik kayo mga pinagpala ng aking amang nasa langit. Pumasok kayo sa kariang inihanda na sa inyo bago pa man lalangin ng mundo. Sapagkat nung ako'y nagutom, ayan, yung binanggit na ng Panginoon. At anong nangyari dun sa mga nasa kaliwa, yung mga goat? Then he will say to those in his left, Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. Ito yung mga gahaman, ito yung mga greed. Na instead na yung pera natin para sa atin, para sa mga mahirap, napunta sa kanila kasi ninakaw nila. At iba pang klaseng na mga tao na katulad doon. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. A stranger and you gave me no welcome. Naked you gave me no clothing. Ill and in prison you did not care for me. Then they will answer and say, Lord, when did we say you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison and not minister to your needs? Verse 45. He will answer them, Amen, I say to you, what you did not do for one of these least one, you did not do for me. And this will go up to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So you see, mga kapatid. So, huwag mong sabihin na mayaman ka, wala ka namang inaapakang tao. Wala ka namang ginagawang masama. Pero ang tanong, may ginagawa kang mabuti. Kaya baka itong mga nagnanakaw na ito yung mga tao na ito na ninanakaw yung pera ng bayan, baka they are not believing in God. Or maybe, kung naniniwala man sila sa Diyos, ay malalim yung kanilang pananampalataya doon sa John 3:16. Kaya kahit anong kanilang ginagawa, okay lang. O di kaya baka malalim yung paniniwala nila sa preaching ni Pastor Atras. Yung Pastor Atras, pastor yun. Kasi ang paniniwala nila is one saved, always saved. And your salvation cannot be taken away from you. Yan yun, mystery of faith. Eh baka akala nila, kahit gumawa sila ng ganon, ay okay lang. Or else, dalawa. Or else, hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. That is why ganon sila kagahaman. Or kung naniniwala man sila sa Diyos, ay talagang matindi yung pananampalataya nila dun sa one saved, always saved na tinuturo nito Pastor Atras na ito at saka ng pinangahawakan nila yung John 3:16. At baka pinangahawakan din nila yung Romans chapter 8, verse 1. Alam nyo, may version kasi sa Romans chapter 8, mga kapatid. Anong version na? Okay. Baka yung pinanghawakan nila, yung Romans chapter 8. Ito sabi dito, hence, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? For those who are in Christ Jesus, na kay Kristo ka.
Ito lang yung sinasabi po. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. May version ako nakita na sabi doon, those who are no longer walking in the flesh. At ngayon, kung panghawakan din natin ni Romans chapter 8 verse 1, wala nang, hence now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid, kapag na kay Kristo ka na, ito yung sinasabi, mga kapatid, hindi pwede na kapag kay Kristo ka na, ikaw, dati ka pa rin, kung ano ka dati nung tinawag ng Panginoon sa Kristo, ay ganun ka, until nang tinawag ka, ganun ka pa rin. Hindi totoo na kay Kristo ka na, or nakipag-isa ka na kay Kristo. And sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, so whoever is in Christ is a new creation. So you see yung Romans chapter 8 verse 1, so therefore yung Romans chapter 8 verse 1, hindi mo pwede panghawakan. Asa masampalataya na kay Kristo? Nasa kay Kristo na ako. Pero ang tanong, sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, nakikita ba sa atin itong 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sa King James Version, therefore, whoever in Christ Jesus is a new creation. Old things are passed away. Behold, old things become new. Ang sabi dito sa version ng New American Bible, so whoever is in Christ is a new creation. Dapat, kung totoong nakipag-isa ka na kay Kristo ko na, isa ka ng bagong nilalang. Wala na, sabi dito, new creation. The old things have passed away. Dapat yung luma mong pagkatao, wala na. Behold, the new things have come. So, ibig sabihin, nung nakipag-isa kay Kristo ka, nung na kay Kristo ka na, isa ka ng bagong nilalang. Kaya, yun yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1, mga kapatid. Okay. Balik tayo sa Ebanghelyo. So, ito yung kinukuhan natin ng mga references na baka akalain ng iba. Sabi niya, and then, blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Baka akalain niyo, baka sasabihin niyo, ay, tinutuligsa kami, inaatake kami. Ang sinasabi dito is those in account in the name of the Lord Jesus Christ. Baka kaya ka naman tinutuligsa is because sa mali mong gawa. Iba yun. Hindi mo pwede gawing reference to. Kasi may karugtong dito, sabi niya, blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Yung pinipersecute ka because of the Lord Jesus Christ, hindi dahilan sa baka mamaya pinipersecute ka. It is because talaga may kagawan kang ginawa na mali. Actually, andun yan kay San Pedro. Huwag namang matuligsa kayo, o huwag namang kayo'y mausig dahilan dun sa masamang ginawa ninyo. Pero yung pag-uusig na ginagawa is yung on account of the Son of Man. Dahilan na kay Kristo ka. Di ba? Kapag na kay Kristo ka. Yan, mga kapatid. Okay? And then, next, verse 23, rejoice and live for joy on that day, okay, mga kapatid, on that day. Kasi yung sinasabi kanina sa Matthew 25, 31 to 46, yung judgment of the nation. Okay, sabi dito, good morning, Brother Gerges. Good morning, Gerges. Okay. Rejoice and live for joy in that day. Behold, your reward will be great in heaven, for their ancestors treated the 5 prophets in the same way. Okay. So yun. Yung kaya ka nausig dahilan doon sa pananampalataya mo sa Panginoon Kristo. Dahilan doon sa paniniwala mo sa Panginoon. At kung titingnan natin ngayon, mga kapatid, this is happening in the Catholic Church.
The Catholic Church is the most persecuted church in the entire world. Okay? Verse 24, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. Yan. Nagpasasa na kayo ngayon, nagpapaligaya na kayo ngayon sa sarili ninyo. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who are laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors shattered the false prophets in this way. Okay? Kaya nga pagdating ng Panginoon, mga kapatid, doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, dito tayo magtatapos. Sa Revelation chapter 1, 7 and 8, mga kapatid, nakalagay doon na basahin na sa Tagalog, mga kapatid. Maganda sa Tagalog. Dito sa Bible ko. Yan, maliit kong Bible. Okay, Revelation sa pahayag, ito mga kapatid, pagbabalik ng Panginoon, ito yung mangyayari. Ito mga taong nagtatawanan ngayon, yung mga taong masaya ngayon, yung mga taong nagdiriwang ngayon sa kanilang kayamanan, nag-travel abroad, piniflex sa kanilang Instagram, pero questionable pala kasi yung mga magulang nila ay involved, di ba? Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa kaban sa pera natin, mga tao. Okay, sabi rito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tigiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi, magkagayon nga amin. Yun yung sinasabi ng Luke chapter 6, on that day, sa araw na yaon, mga kapatid, sa araw na yaon. Okay? Iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amen. Okay? Bakit iiyak ang lahat ng lipi sa lupa? Ibig sabihin lahat, tayo, kasama ang mga mananampalataya, kasama yung mga taong hindi sumasampalataya. Bakit iiyak? Ang mga Kristiyano iiyak. Ang mga mananampalataya iiyak. Bakit? Tinupad na ng Panginoon yung kanyang pangakong pagbabalik. Yung mga hindi sumampalataya, bakit iiyak? Itong mga maghahama na ito, bakit iiyak? Because hindi nila sinunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi sila lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya iiyak din sila. Tayo ng mga mananampalataya, iiyak sa kagalakan. Because the Lord has fulfilled His promise for us that He will return and take us to where He is. Yung sinasabi sa John 14. But itong mga tao na ito iyak because they failed to believe and recognize the Lord in their lives, mga kapatid. So, lastly, let us remember, mga kapatid, that lahat ng mga bagay nito ay may katapusan. At ang buhay natin dito sa daigdig na ito ay pansamantala lamang. At yan yung sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20. Na ang buhay natin sa daigdig nito ay pansamantala lamang. At totoong bayan natin ay ang bayan kapiling ng Diyos. At even King David mentioned that in 1 Chronicles chapter 29 verse 15. So, ang dapat natin pagandaan, hindi itong buhay ngayon, kundi ang buhay na darating sa piling ng Diyos. So, shalom, that is by now. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-comment, at sa mga nag-touch ng screen. Or kahit yung hindi man nag-touch ng screen, pero andyan kayo na nakikinig at nakikisa. So, that is by now. Shalom mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, at sa mga disgrasya. At iligtas din tayo ng Panginoon sa mga evil intentions. At iligtas din nawa ng Panginoon ng ating bansa sa mga taong gahaman sa salapi, mga kapatid. So, shalom, that is by now. Signing off, my dear brothers and sisters.